General Torre. Handa na raw sundin ng Pangulo bilang PNP Chief. Bato at Bongo maaring ipahuli kung ilalabas ang warrant of arrest. Anong mangyayari sa Pilipinas? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Do we hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Thank you, Mr. President, and congratulations everyone. Handa na si General Torre, pero handa na ba ang Pilipinas sa maaring mangyari? Napansin mo ba lately, may kakaibang tensyon sa paligid, tahimik pero parang may bigat na mangyayari. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero sa likod ng katahimikan yan, may mga pangalang umiikot sa mga balita. General Torre, Senador Bato at Bongo. Ang tanong, bakit sabay-sabay silang laman ng usapan ngayon? Si Police Major Nicolas D. Torre III tila ba umaakyat sa eksena na parang scripted. Hindi lang basta opisyal, kundi hinahanga ang leader ng kapulisan. Pinuri ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Tinawag siyang may tapang, puso at political will. Pero teka, hindi pa siya PNP chief, diba? Correct, hindi pa. Pero handa na raw siyang sundin ang anumang utos ng Pangulo. Handang sumunod, handang mamuno, handang magpatupad ng batas. Pero kung ang utos ay hindi na lamang tungkol sa disiplina ng kapulisan, paano kung ang utos ay mas mabigat, mas delikado? Dito papasok ang tunay na tanong, anong mangyayari kapag lumabas na ang warrant of arrest laban kina Bato at Bongo ng ICC? Yes, warrant arrest. Hindi haka-haka, kundi usap-usapan. Kung sakaling mangyari ito, kanino ibibigay ang utos para ipatupad ang warrant? Sa bagong PNP chief. At kung si Torre nga ang uupo, handa ba siyang ipahuli ang dating hepe ng PNP? Handa ba siyang ipatupad ang batas even it means confronting powerful allies? Kumakapit ka na ba? Ito pa, sa isang bansa kung saan ang loyalty ay minsan mas mataas kaysa sa rule of law, posible kayang si Torre ang magiging tunay na test ng bagong direksyon ng pamahalaan? Sabi niya, no one is exempt from internal cleansing. Pero paano kung yung kailangang linisin ay nasa loob mismo ng dating mga kaalyado, ng mga dating nakatayo sa itaas? Hindi lang ito kwento ng promosyon, hindi lang ito kwento ng 3-minute response time. This is a national litmus test, isang pagharap sa katotohanan. May mangyayaring malaking pagbabago o baka malaking gulo. Kung si Torre ang maging chief at lumabas na ang warrant laban sa mga kilalang personalidad, ipapatupad ba niya ito kahit kanino pa ang tamaan? Or may pipigil sa kanya kahit pa siya'y handa? Sabi ng ilan, sa ilalim ng bawat uniforme, may tao pa rin na tutuksong lumihis. Pero kung totoo ang sinasabi ni Torre, na discipline is the foundation of a strong organization. Therefore, baka nga, ito na ang simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan. Ang tanong ngayon, handa na ba si Torre? Handa ba ang Pangulo? Pero ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa susunod na mangyayari? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 20 verses 26 to 28. Ngunit hindi dapat maging ganoon sa inyo. Sa halip, ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nagnanais na maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagsasabing ang tunay na leader ay hindi naghahari-harian, kundi nagpapakumbaba at naglilingkod. Kung si General Torre ay tunay na tinatawag para mamuno, dapat ang puso niya ay gaya ng puso ng ating Panginoon Kristo. Handa hindi lang magutos,
kundi magpakababa para sa kapakanan ng bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa iyong pong kabutihan sa aming bansa at kabutihan sa bawat mamamayang Pilipino. Kami po'y mga anak po ninyo na inalagaan po ninyo mula noon hanggang ngayon at hindi po kayo nagbabago. Naniniwala po kami, Panginoon, na kahit sino pa ang uupong PNP chief at mga leaders ng aming bansa, naniniwala kami na hindi niyo po kami papabayaan sapagkat aming pong hinihintay ang dakilang pag-asa ng aming Panginoon Hesus sa kanyang muling pagparito at itatatag ang tunay na gobyerno na mananatili magpakailanman. Tulungan niyo po kaming ihanda ang aming sarili sa malapit na po ninyong pagdating at patubain po kami na maging karapat-dapat sa inyong harapan at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy niyo pong gabayan ang aming mga leaders, ang aming presidente, si General Torre, si Senator Bato, si Senator Bongo, ang buong kapulisan at maging ang aming gobyerno at mamamayang Pilipino at ang buong mundo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at pakaingatan. Salamat po sa inyo pong walang sawang pakikinig ng lahat ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.